mag-ipon kayo. Hindi natin mapapangako kung gaano kahaba yung tatakbuhin ng mga karera natin. Lalong-lalo na sa mga baklang komedyante. Mag-ipon kayo. Kakailanganin yung mag-ipon. Embrace your craft. Aside from honing your craft, you have to develop your courage. Kailangan fearless ka. Gusto ko ma-realize ng mga tao na hindi madali yung pagpapatawa. Embrace your craft. If you choose to be a comedian, you have to embrace it and take good care of that craft and hone it, develop it, reinvent it from time to time. Right now, you have to have a strong personality to do you and to do what you do. Kasi kung kahit gaano kaganda ang material mo, kung kahit gaano ka nakakatawa, kung mahina ang loob mo, lalamunin ka ng takot. Dapat fearless. Aside from honing your craft, you have to develop your courage. Kailangan fearless ka. Kasi kung takot ka, hindi mo mabibitawan. Ngayon, madaming times na yung parang nakakatakot ng magpatawa. Papatayin ka nun. Sisirain nun yung kumpiyansa mo sa entablado. Papatayin nun yung kumpiyansa mo sa harapan ng camera. Hindi, kailangan paglabanan mo yung takot. Hindi. Di hit and miss, di ba? Pero dapat hindi ka panghinaang loob at lamunin ng takot bago ka magpatawa. At isa pa, dun sa mga komedyante na, kunya nagsimula ka na at maging successful ka na, ang pinaka gusto kong advice sa kanila, mag-ipon kayo. Mag-ipon kayo. Hindi natin mapapangako kung gaano kahaba yung tatakbuhin ng mga karera natin. Lalong-lalo na sa mga baklang komedyante, mag-ipon kayo. Kakailanganin yung mag-ipon. Gusto ko ma-realize ng mga tao na hindi madali yung pagpapatawa. Hindi madali yung pagpapatawa. At itong mga komedyanteng to ay mahuhusay. Kaya kayo tumatawa sa kanila. Gusto ko ma-realize nila na yung taong nakapagpatawa sa kanila ay hindi lang basta nakakatawa. May husay yun na inilabas. Yung gano'n na sana tumaas yung pagtingin din nila dun sa nakakapagpatawa sa kanila na may husay silang inilabas. At itong mga taong to, hindi lang sila basta nakakatawa. Meron silang puso. May mga isip, may tapang, may husay. Dito kasi makikilala mo rin somehow yung mga komedyante. Diba? Kung bakit gano'n yung comedy niya, anong ipinaglalaban niya? Anong gusto niyang iparating dun sa ginagawa niyang act? May mga gano'n na nabigla din ako na natusok ako dun ha. Yung akala ko it was just a simple act, pero meron siyang advocacy, meron siyang malalim na purpose kung bakit gusto niyang gawin yung act na yon dito sa programang to at makita ng maraming tao. And I was so surprised. Sabi ko, ang ganda. That makes it an art. At saka para makita din nila, yung gusto ko ring take away nila na, iba-iba pala yung comedy. Hindi pala iisa lang yung comedy. At para pag nalaman nila na iba-iba yung comedy, malalaman nila na, hindi porket pala hindi ko to nagustuhan, hindi na to comedy. Maaring hindi lang ako ang market nitong comedy. Kasi yung iba sinasabi, comedy ba yun? Kasi yung minsan kahit sa Twitter or sa social media, kala mo kung sino mga nakapag-aral ng history ng komedya ang mga tao na, comedy ba yan? Ang comedy ganito, ang comedy dapat hindi ganyan. Wow. Yung ganun, hindi porket hindi ikaw yung market. Ibig nung komedya na yun, ibig sabihin, hindi yun comedy. There are a lot of different forms of comedy na comedy siya. Hindi lang ikaw yung market niya. Pero hindi porket hindi ikaw yung market, hindi yun comedy. Maraming forms of comedy at yun ang makikita yun sa LOL. Iba't ibang uri ng comedy at pamamaraan ng pagpapatawa ng mga komedyante sa Pilipinas.